Magandang araw ka, Enteng, at sa lahat ng inyong mga magiliw na taga-subaybay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gabo, 55 taong gulang, tubong Iloilo. Isa sa aking nakakatakot na karanasan ang nag-udyok na ibahagi ang kwentong ito na naganap ilang dekada na ang nakalilipas. Maraming mga makapanindig balahibong kwento ang aking napakinggan mula nung ako'y bata pa lamang. Madalas na panakot yon ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Madalas na sinasabi nun ni tatay na karaniwang lumalabas ang aswang at malakas ang mga ito sa tuwing kabilugan ng buwan. Hanggang sa lumaki ako ay hindi na bago ang mga ganitong balita tungkol sa mga nagiging biktima nila, lalo na't kilala ang probinsya namin na isa sa mga pinamumugaran ng mga ganitong uri ng nilalang. Ang takot na dulot ng samot-saring kwento ay kasama na sa aking buhay. Gayunpaman, mas matindi pala ng ako na mismo at ang aking asawa na si Lourdes ang nakasaksi nito. Nasa edad 31 taong gulang na ako noong mga panahong yon. Wala akong permanenteng trabaho. Kung minsan ay sumasama ako sa palakaya para dumayo sa panghuhuli ng isda, inaabot kami ng 5 hanggang 6 na araw sa laot. Maliban sa may pang-ulam na ay may pera pa akong iaabot sa aking asawa na si Lourdes. Hindi ko ibinibigay ang lahat ng kinikita ko para naman may pansugal o pantaya sa weteng na usong-uso noon sa aming baryo. Madalas din akong nasasabit sa inuman, lalo na kapag may lamay o minsan nayayaya naman ng aking mga kaibigan. Ipinagbubuntis noon ng aking asawang si Lourdes ang bunso sana naming anak. Nasa ika-4 na buwan pa lamang noon ang batang nasa kanyang sinapupunan. Ang madalas kong pagsugal, pagsasabong at pagtaya sa weteng ang pangunahing dahilan ng pagtatalo naming mag-asawa. Isang araw noon, nagkita kami ng isa sa aking matatalik na kaibigan na si Ferdy. Anak siya ng isang antingero sa Karatig Baryo. Madalas kaming nagkikita kapag araw ng Linggo at Sabado. Hindi na ako nagtataka kung bakit maswerte siya. Madalas niya kasing ibinibida sa akin ang tungkol sa mga mutya na ginagamit niyang pampaswerte sa sabong at sa iba pang sugal. Sa kagustuhan kong pala rin katulad niya at kahit paano ay makahawak man lamang ng malaking halagang pera ay pinag-ipunan ko ang isang mutya na matagal niya nang iniaalok sa akin. Mainam kasing gamitin ang mutya kumpara sa ibang anting-anting na kinakailangan pa ng ritual o dasal para manatili ang bisa nito. Pre, kanina pa kita hinahanap. Ano, dala mo ba? Tanong ko kay Ferdy na noon ay kasalukuyang dumudukot sa kanyang kanang bulsa. O ito na ang mutya ng kalamansi. Ingatan mo yan ha. Mabisa yan katulad ng sinabi ko sa'yo. Aniya habang iniaabot sa akin ang mutya na nakabalot pa sa pulang tela. Ewan ko na lang kung hindi pa ako swertehin dito. Nakangisi kong tugon sa kanya. Pwede mo rin naman yung gamitin pang gayuma kung gusto mo. Dagdag pa niya sabay halakhak. Di lalo na akong nalintikan kay misis. Alam mo naman yun. Natatawa kong tugon kay Ferdy. Masaya kong isinilid yon sa aking bulsa. Kinakapa-kapa ko pa ang bulsa ng maungkong shorts para masigurong hindi butas yun. Maya-maya pa, umalis na ako kahit hindi pa tapos ang sabong. Wala kasi akong sapat na perang pamusta. Napangiti na lamang ako nang maisip ko na sa susunod na balik ko sa sabungan ay siguradong mag-uuwi ako ng malaking panalo. Pagdating ko sa bahay, buti naman naisipan mo pang umuwi, Gabo. Anong oras na? Wala ka bang plano magbigay ng pera? Wala na tayong bigas na pangsaing. Mahal, nauutal kong tugon. Ano? Huwag mong sabihin na wala ka na naman pera. Wala na naman dahil sigurado ipinusta mo na naman sa sugal. Lintik ka talagang Gabo ka. Wala ka na talagang kadala-dala. Hindi ka ba titigil sa pagsasabong? Yang mga manok mong yan. Pakukuluan ko yan ng wala sa panahon para maipakain tayo sa mga anak mo. Hindi na bago sa akin ang ganong eksena. Sa loob ng maraming taon naming pagsasama ay saulado ko na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa kong si Lourdes. Mahal, wag ka mag-alala. Kaunting panahon na lang at magkakapera na tayo. Naaamoy ko na ang swerte na paparating sa buhay natin.
Swerte? Pwede ba, Gabo? Tumigil ka na nga sa kahibangan mo. Kaya hindi tayo umaasenso hanggang ngayon dahil sa kaasa mo sa swerte. Kaya heto, nga kami ng mga anak mo. Maghanap ka na maayos na trabaho. Hindi yung binubuhay mo kami sa sugal at kung ano-ano pa. Nakakapagod na, Gabo. Alam mo, sana kung gano'n ka kasipag gumawa ng anak, gano'n ka rin kasipag na maghanap ng trabaho. Mahal naman, maniwala ka kasi sa akin. Pangako, bibigyan ko kayo ng magandang buhay ng mga anak natin. Huwag ka nang magalit. Baka mamaya kung mapano pa yung bunso natin. Sige ka. Hay nako, hindi mo ako madadala sa mga paganyan-ganyan mo. Mangutang ka muna sa tindahan kung wala kang pera. Dumiskarte ka, hindi yung puro ka na lang swerte. Ewan ko ba kung bakit ba naman kasi sa dami ng pwede kong patulan sa hindi lang kagwapuhan, saksakan pa ng katamaran at lumayas ka na nga lang sa harapan ko. Masama man ang loob ko sa sinabi ni Lourdes ay sumunod na lamang ako sa kanya. Malayo na ako mula sa aming bahay ay naririnig ko pa rin ang walang katapusan niyang pagtalak. Maswerte naman na nakautang ako sa tindahan ng bigas at sardinas. Mahaba-haba na rin ang listahan namin doon at basa ko na ang pagkayamot sa mukha ni Aling Bebang kahit hindi pa siya naglalakas loob na maningil. Pagdating ko sa bahay ay nagngangangawa pa rin ang aking asawa. Agad na akong nagsaing para sa aming hapunan. Matapos magsalang ay iniwanan ko na ang kalan na may katamtamang apoy at lumabas para tawagin ang mga anak namin na abala pang naglalaro sa labas. Mga anak, pumasok na kayo dito. Maggagabi na. Sige kayo, may aswang pa namang nangunguha ng bata ngayon. Pananakot ko sa kanila, dahilan para magsitakbuhan sila papasok sa loob ng bahay. Hay nako, ano naman mga itsura nyo yan? Magsipaglinis na nga kayo ng katawan. Manang-mana talaga kayo sa pagiging pasaway ng tatay ninyo. Naiinis na saad ni Lourdes. Mahal naman, masyado naman mainit ang ulo mo. Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo sa bahay na to? Puro na lang konsumisyon ang ibinibigay mo sa akin. Naiiyak niyang tugon. Wala ka kasing tiwala sa akin. Pasasaan ba't magiging maginhawa rin ang buhay natin? Kaya huwag ka na magalit. Ani ko sa kanya, sabay niyakap ko siya para kumalma. Bitiwan mo nga ako. Alam mo, Gabo, yun nga naging problema kung bakit ganitong buhay natin ngayon. Kasi masyado ako nagtiwala sa'yo. Tapos ano, wala nangyari. Kasi yung pangarap mo na umasenso hanggang pangarap na lang dahil kulang ka sa diskarte sa buhay. Dahil sa mga sinabi niya, tila nauubos na rin ang aking pasensya. Napabuntong hininga na lamang ako. Tapos pumunta sa kusina para pahinaang muli ang apoy para sa pain-in na kanin. Pagkatapos ay lumabas ako para manguha ng kalamansi sa tapat ng aming kapitbahay. 1 taon na ring walang nakatira doon. Umalis na kasi yung mag-asawang nangungupahan doon dahil malas daw ang bahay na yun. Doon kasi namatay ang bagong silang nilang sanggol. Sa madaling sabi, walang tumatagal na nangungupahan sa medyo may kalumaan ng bahay na yon. Pasipul-sipul pa kong pinagmamasdan ang bahay na noon ay bahagyang nakabukas ang pintuan. Lalapitan ko sana yon para silipin kung may tao. Kaya lamang naisipan ko munang manguha ng kalamansi. May katamtamang taas lamang yon at hitik na hitik sa malalaking bunga. Yung iba nga ay naninilaw na at nagkakandalaglagan na sa lupa. Pumitas ako ng 6 na piraso, sabay inilagay sa kaliwa kong bulsa. Kinapa kong muli ang kanan kong bulsa para siguruhin na naroon ang mutya. Kailangan kasing daladala ko yon saan man ako magpunta. Naisipan ko pang bumili ng imperdible para masigurong hindi mahulog o mawala yon. Pagkatapos manguha ay lumapit ako sa may pinto para isara yun nang may marinigan akong parang may kung anong nagbabasa sa loob. Marahan ko yung pinakinggan kaya lamang ay napalitan yon ng tunog na tila ba papalapit na yabag. Sabay ng pagkahawak ko sa pihitan ng pinto ay siya namang may kung anong humila nito. Sino po sila? Ani ng magandang babae na nakatingin sa malayo habang nagtatanong sa akin. Naku, pasensya na miss. Isasara ko sana tong pinto. Akala ko pinaglaruan ng mga bata kaya nakabukas. May bago na palang nangungupahan dito. Saad ko sa kanya. Oho,
Ang totoo po niyan, kararating ko lang dito. Sige po. Sagot niya sa akin na tila ba naiilang. Tumingin pa ito sa ibabang bahagi ng aking katawan. Marahil napansin niya na halos mapuno ang kaliwa kong bulsa sa kung anumang laman nito. Isasara niya na sana ang pinto nang biglang, Ako nga pala si Gabo. Dito kami nakatira sa kabilang bahay kasama ang mga anak ko at ang asawa ko na medyo mainitin ang ulo kaya sigurado ko na maiingayan ka. Pagpasensyaan mo na lang, buntis kaya madalas iritable. ani ko sa kanya, sabay nagpaalam na. Ngumiti siya dahil sa mga sinabi ko at kumaway pa bago ako umalis. Ako nga po pala si Katrina. Huli niyang saad bago isinara ang pinto ng kanyang bahay. Sa tanang buhay ko, noon lamang ako nakakita ng ganoon kagandang babae. Parang labanos sa kaputian hanggang puwitan ang haba ng kanyang buhok. Maamo ang muka at may matatamis na ngiti. Napansin ko rin na may pagkamahiyain siya lalo na't hindi ito makatingin sa akin habang kinakausap ko siya na animoy naiilang. Nang bahagyang kumakaway ay kapansin-pansin ang malahugis kandila niyang daliri at mahaba niyang kuko. Nakaramdam ako ng tuwa nung mga oras na yon na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pagdating ko sa bahay ay masaya kong ibinalita kay Lourdes ang tungkol sa bago naming kapitbahay. Mahal, may bago pala tayong kapitbahay. Bagong lipat. At tupagin mo ng pagkain ng mga bata, hindi yung kapitbahay. Naiinis pa rin niyang tugon sa akin. Napailing-iling na lamang ako sabay pumunta sa kusina. Pagkatapos ay binuksan ko ang 2 lata ng sardinas gamit ang kutsara. Inilagay ko yon sa mangkok sabay pinigaan ng kalamansi at binudburan ng asin. Masaya naman ang mga anak namin habang pinagsasaluhan ang simple naming pagkain nung gabing yon. Paborito kasi nila ang sardinas. Ang asawa ko naman ay hindi pa rin maipinta ang muka habang kami ay kumakain. Pagkatapos maghapunan, habang nililigpitan ko na ang pinagkainan, ay may narinig akong lagabog na animoy may tumalon mula sa bakod at kaluskos sa likod ng bahay sa may kusina. Para usisain kung ano yon ay lumabas ako, dala ang aking itak. Iniisip ko kasi na baka may nangangahas na namang magnakaw ng aking manok na panabong. Sino yan? May tao ba dyan? Malakas kong sigaw habang palingon-lingon at binibilang ang mga manok sa kulungan. Nang masigurong wala namang tao ay nagpasya na akong pumasok. Napaatras ako nang makita ko ang isang malaking pusa na nasa may pinto ng kusina. Mahal, may pusa! Takot kong sigaw. Mula pagkabata ay takot na talaga ako sa pusa dahil nakagat na ako nito. Isa pa, laging sinasabi ni tatay na nag-aanyong pusa raw ang mga aswang, kaya iba ang takot na nararamdaman ko kapag nakakakita ko nito. Agad namang binulyawan ni Lourdes ang pusa. Kaninong pusa kaya yun? Parang ngayon ko lang nakita. Nagtataka kong saad. Pumasok ka na nga kasi dito. Gabi na, manok pa rin yung inaatupag mo. Tapusin mo na yung pagliligpit mo. Hugasan mo yun na maayos ha. Punasan mo yung lababo. Yung walang tira-tirang kanin ha. Ani ng walang tigil na bibig ni Lourdes. Eto na, papasok na nga. Tiningnan ko lang naman. Akala ko kasi may magnanakaw. Pusa lang pala. Matulog ka na, ako nang bahala dito, mahal. Sige na. Tugon ko habang ipinagpapatuloy ang pagsalansan ng mga pinagkainang pinggan at inilapag sa lababo. Baka sakaling bukas paggising mo malinaw ng ihi mo. Pabulong kong sabi. Ano sabi mo? Usisa niya naman. Wala mahal. Ang sabi ko lang matulog ka na para naman makapagpahinga ka. Sigurado ko pagod na pagod ka na sa kangangawa mo mula pa kanina eh. Pabiro kong saad. Dahilan para lalo lamang siyang nainis kaya ibinalibag niya sa akin ang panloob na tsinelas na suot-suot niya. Pumasok na siya sa aming kwarto at padabog na isinara ang pinto.
Naisip ko tuloy na mukhang sa sala na naman ako matutulog, kaya naman napakamot na lamang ako sa aking ulo. Hindi nga ako nagkamali. Pagkatapos kong maghugas ng pinggan ay kumatok ako sa kwarto naming mag-asawa. Sa sala ka matulog! Galit na sigaw ni Lourdes. Iba talaga ang init ng ulo ng asawa ko, lalo na kapag wala akong maiabot na pera. Hinayaan ko na lamang siya. Pinuntahan ko ang mga anak namin sa kabilang kwarto na noon ay nagtutulog-tulugan lamang. Tama na sa kakalaro, matulog na kayo. Kapag maingay kayo dyan, nako, siguradong maririnig kayo ng aswang. Pananakot ko sa mga bata, sabay isinara ang pinto. Umupo ako sa pahabang upuan na yari sa kawayan. Nakaramdam ako ng alinsangan kaya naisipan kong lumabas ng bahay para magpahangin. Sakto naman na masarap ang simoy ng hangin sa labas noong mga oras na yon. Tahimik na ang paligid at natatanaw ko na rin mula sa hindi kalayuan ang kalmadong dagat, gayon din ang mga ilaw ng mga mangingisda na nasa laot. Maya-maya'y nakita ko na may babaeng naglalakad sa may tabing dagat. Malayo man ay natatanaw ko yun dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan. Napangisi ako nang matukoy na si Katrina yon. Sa hubog ng kanyang katawan at mahabang buhok ay sapat na para matiyak ko na siya nga ang babaeng nakatingala sa buwan. Natagpuan ko ang sarili ko na humahakbang na papunta sa may dagat. Anong oras na? Saan ka pa pupunta? Sigaw ni Lourdes na nakapamaywang pa. Magpapahangin lang at saka diba ayaw mo naman akong patulugin sa kwarto natin? Sige na, matulog ka na. Pupunta muna ako sa tabing dagat. Nagtatampo kong tugon sa kanya. Inirapan niya lamang ako sabay isinara ng padabog ang pinto ng aming bahay. Huminga ko ng malalim sabay nagpatuloy na sa paglalakad papunta sa tabing dagat. May kalakasan ng hangin ng mga sandaling yon. Tila ba sumasayaw kasabay ng hangin ang napakahabang buhok ni Katrina, gayon din ang kanyang mahabang puting bestida. Habang ako'y papalapit ng papalapit, tila ba may binubulong siyang mga salita na hindi ko matukoy kung ano. Hanggang sa napalingon siya sa akin na animoy gulat na gulat. Anong ginagawa mo dito? Nagtataka niyang tanong sa akin. Wala lang. Natanaw kasi kitang mag-isa. Siguro nalulungkot ka dahil mag-isa ka lang sa bahay. Baka kailangan mo ng kausap. Nakangiting tugon ko sa kanya. Sanay naman ako mag-isa. Aniya sabay ngumisi at umupo sa buhangin. Kaya pala kinakausap mong sarili mo? Biro ko sa kanya dahilan para matawa siya. Ang tamis ng kanyang mga ngiti at kapansin-pansin din ang mahaba niyang pilik mata kahit nakatayo ako sa kanyang tagiliran. Umupo rin ako sa buhangin at tinanong siya, "Hindi ka ba natatakot na lumabas sa gabi? Delikado kaya lalo na't baguhan ka lang dito sa lugar namin." Saad ko habang nakasulyap pa rin sa malaanghel niyang muka. Bakit? Marami bang loko-loko dito sa baryo nyo? Wala naman, kaya lang mayat-mayang may napapabalitang nagiging biktima ng aswang. Lalong-lalo na kapag ganitong kabilugan ng buwan. Ganun ba? Huwag mong sabihin na sa laki ng katawan mong yan takot ka sa aswang. Pabirong wika ni Katrina. Hindi Mas takot ako sa misis ko. Grabe kung magalit yun. Tugon ko naman sa kanya. Baka naman kasi pasaway ka. Isa pa, sabi mo nga, buntis ang asawa mo, kaya natural lamang yon. Mahinahon niyang sabi, sabay tumayo at nagpagpag ng kanyang bestida. Mauna na ako sa'yo. Kailangan ko na kasi maghapunan. Nagugutom na ako. Ani nito sa akin, sabay ngumisi at tumalikod. Sige, mag-iingat ka, Katrina. Isara mo na maayos ang mga bintana at pinto ng bahay mo. Mag-isa ka pa naman. Paalala ko sa kanya. Salamat Gabo. Siya nga pala, ikaw. Hindi ka pa ba uuwi? Buntis ang asawa mo kaya dapat lagi mo siyang binabantayan. Ani pa niya habang naglalakad papalayo. Napaisip ako sa sinabi ni Katrina, kaya lang sa pagkakakilala ko sa asawa ko ay siguradong hindi pa rin siya nahihimasmasan nung mga oras na yon. Kaya naman pinili ko na lamang na manatili pa sa tabing dagat ng ilang oras.
Iniisip ko na ang masaganang buhay na matagal ko nang pinapangarap para sa aking pamilya. Naisip ko rin noon na baka sakaling manumbalik na ang sigla ng aming pagsasama ni Lourdes. Sa totoo lang, naiintindihan ko naman kung saan nagmumula ang galit niya. Dahil tama nga naman siya, hanggang sa mga sandaling yon ay iniaasa ko pa rin ang lahat sa sana swertehin at sana manalo sa sabong o di kaya ay sa ibang sugal. Nang mabuntis ko siya sa panganay naming anak ay nangako ako na gagawin ko ang lahat para mapakasalan ko siya. Ngunit sa paglipas ng panahon ay bigo akong matupad ang pangakong yon kay Lourdes. Ilang buwan na lamang ay isisilang na naman ang bunso naming anak. Siguradong hindi madaling maghagilap ng sapat na pera para sa panggastos sa araw-araw na pangangailangan ng mga bata. Sa hirap ng buhay, gustuhin ko man na magkaroon ng maayos na trabaho ay tila ba mailap ang kapalaran, lalo na sa katulad kong hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Nang makaramdam ng antok ay agad na akong tumayo sa pagkakaupo sa buhangin sabay nagpagpag ng aking shorts. Nagpasya na akong umuwi at naglakad ng dahan-dahan habang iniuunat-unat ang aking braso. Pagdating ko sa tarangkahan ng aming bahay ay napansin ko ang pusa na pumunta sa may likod na bahagi ng aming bahay. Napakalaki noon kumpara sa karaniwang pusa na nakikita at kinatatakutan ko. Patakbo akong pumunta sa aming pintuan, sabay binuksan yon. Pagkapasok ko ay napansin kong nakabukas ang pinto ng aming kwarto. Indikasyon yon na maaari na akong pumasok at tumabi sa aking asawa na noon ay mahimbing nang natutulog. Ilang minuto pa lamang akong nakahiga nang bigla siyang bumangon. Gabo, masakit ang tiyan ko. Daing niya. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig at tila ba nang hihina. Agad ko naman siyang inasikaso. Nagpakulo ako ng tubig, inilagay sa tasa at binanlian ng kaunti para ipainom sa kanya upang maibsan ang sakit ng kanyang tiyan. Hinilot ko rin ang kanyang mga kamay at pinisil ang kanyang mga paa para guminhawa ang kanyang pakiramdam. Pinahiran ko rin ng langis ang kanyang tiyan na matagal nang ibinigay sa amin ni Mang Densyo, isang albularyo at hilot sa aming baryo. Habang siya ay sinusuutan ko ng medyas sa kanyang nanlalamig pa rin na paa, ay narinigan namin ang mga kaluskos sa may bintana ng aming kwarto. Nagkatinginan kaming mag-asawa. Nabasa ko ang takot sa mukha ni Lourdes sabay hinawakan ang kanyang tiyan. Magdikdik ka ng bawang at magbiyak ng kalamansi, dalian mo! Ani niya na agad ko namang sinunod. Sinabayan ko na rin ang asin dahil mainam din yung pangontra sa aswang. Habang naglalagay ako ng asin at bawang sa may bintana ng aming kwarto ay nakiramdam kaming mag-asawa. Napayapos siya sa akin nang marinig ang yapak sa yero naming bubong ng animoy hindi mapakaling nilalang. Lintik, may aswang nga! Dito ka lang, lalabas ako! Matapang kong sabi. Mag-iingat ka, Gabo! Nag-aalala niyang wika. Kinuha ko ang itak at naglagay ng maraming asin sa aking bulsa at nagmamadali na akong lumabas. Kasabay ng pagbukas ko ng pinto ay ang lagabog sa may gawing tagiliran ng bahay kaya ako'y nagmadali na. Hindi aswang kundi isang malaking aso na kulay puti ang noon ay tumambad sa aking harapan. Ayos, lilinlangin mo pa ako ha? Matapang kong sambit sabay dumukot ng asin sa aking bulsa at isinabo yon sa kanya. Para siyang ulol na aso na hindi alam kung saan tatakbo papalayo. Hinabol ko pa siya ng itak nang bigla na lamang yung lumusot sa awang sa bakod papunta sa bahay kung saan nangungupahan si Katrina. Lumabas pa ako ng bakod at nagpalakad-lakad sa labas at tumambay ng ilang minuto at nagbabaka sakaling makita pa yon. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ako sa loob ng bahay at isinara ng maayos ang pinto at bintana. Nagdagdag pa ako ng asin at bawang sa bawat sulok at bintana ng aming bahay.
Pagkatapos ay bumalik na ako sa aming kwarto. Ano, nakita mo ba? Usisa ni Lourdes na noon ay takot na takot pa rin. Oo mahal, kaya lang nakatakas. Tugon ko sa kanya, sabay na pabuntong hininga. Paano kapag kami na lang dito ng mga bata? Paano pag sumama ka sa palakaya at bumalik ang aswang na yon? Sunod-sunod niyang tanong. Huwag ka mag-alala, hindi na ako sasama. Manghihiram na lang muna ako ng perang pampuhunan para sa pinaplano kong negosyo. Tugon ko sa kanya. Ano? Manghihiram ka na naman? Madadagdagan na naman ang utang natin, Gabo! Nangungunsumi niyang saad. Mahal naman, magtiwala ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Sige na, matulog ka na. Wika ko, sabay humiga na rin at pinagmasdan ang kanyang muka. Napansin ko ang nagngingilid niyang luha. Wala man siyang sinasabi ng mga oras na yon ay natitiyak ko na punong-puno na naman siya sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako sabay tumalikod siya sa akin nang akma ko na siyang yayakapin. Malalim din akong nag-isip nung gabing yon bago pa ako tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, maaga akong naligo at nagpaalam kay Lourdes. Bilisan mo, walang kakainin ng mga anak mo. Anong oras ka ba makakabalik? Mahinahon niyang wika sabay na pabuntong hininga na nakatingin sa akin. Pinuntahan ko ang may-ari ng palakaya na sinasamahan ko, hindi para sumama sa laot kundi para manghiram ng pera. Nagulat ako dahil wala man lamang pag-aalinlangan na iniabot niya sa akin ang 10,000 na hinihiram ko. Malugod akong nagpasalamat sa kanya. Dumiretso ko ng bayan para mamili ng mga kailangan sa bahay. Pagkatapos kong bumili ng bigas at lulutuing ulam sa tanghalian ay nagmadali na akong umuwi. Bago yon ay bumili ako ng tinapay para sa aking mga anak na tiyak kong kumakalam na ang sikmura nung mga sandaling yon. 8:00 na ng umaga nang makarating ako sa bahay. Maaliwalas ang mukha ni Lourdes habang kinukuha ang bitbit ko. San ka nang hiram ng pera? Tanong niya. Importante pa ba yun? Huwag mo nang alalahanin pa. Pangako, hindi na tayo mamumroblema sa pera. Nakangiti kong tugon sa kanya. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang kalokohan, ha? Ano na lamang ang gagawin ko sa mga anak mo kung makukulong ka pa? Isa pa, mabubulo ka sa kulungan dahil wala akong pampiyansa. Aniya, sabay na pabuntong hininga. Mahal naman. Oo, sugarol ako pero hindi naman ako magnanakaw para makulong. Ang totoo niyan, mula bukas, magtitinda tayo ng ulam dito sa tapat ng bahay. Tutal, maalam naman ako sa pagluluto eh. Di subukan natin. Malay mo dito pala aasenso ang buhay natin. Seryoso kong tugon sa kanya. Nagulat na lamang ako nang bigla akong niyakap ni Lourdes. Salamat, mahal. Alam mo, ang tagal kong hinintay ang araw na to. Sa wakas, mukhang narinig na ng Diyos ang mga dasal ko sa Kanya. Aniya, sa matagal na panahon, noon ko lamang muling natunghayan ang magagandang ngiti ng aking asawa. Maya-maya pa'y masaya na naming pinagsaluhan kasama ng mga bata ang tinapay na binili ko. At sa matagal na panahon ay nabilhan ko rin sila ng gatas na maiinom. Bibihira ko lamang kasi silang mabilhan nito, lalo na't madalas ay bigas at ulam lang ang kayang bilhin ng perang na itatabi ko. Maya-maya pa, dumaan ang matanda na tinatayaan ko ng weteng. Bumunot ako ng 50 sa aking bulsa at agad na tumaya gamit ang alaga kong numero. Nagpalingon-lingon pa ako at siniguro na hindi ako nakikita ni Lourdes. Gumawa ako ng maliit na pwesto sa harap ng bahay namin gamit ang mga nakaimbak na kahoy sa likod ng bahay. Trapal ang ginawa kong bubong bilang proteksyon sa araw. Plano ko kasing magtinda ng almusal, merienda at ulam para sa tanghalian at hapunan. Masayang-masaya naman ang mga anak ko na nakikiusyoso sa aking ginagawa na akala nila'y bahay-bahayan na pwede nilang paglaruan. Pagsapit ng hapon, nagulat na lamang ako nang masayang bumalik ang kubrador ng weteng at masayang ibinalita sa akin na ako raw ay nanalo. Hindi ako magkumayaw sa tuwa at iniabot ang perang aking napanalunan
kay Lourdes. Kaya naman nadagdagan pa ang pera na gagamitin namin para sa puhunan sa munting karinderya. Sa unang araw pa lamang ay nagulat kami mag-asawa dahil talagang dinumog kami ng mga mamimili at simot ang aming paninda. Halos maluha-luha si Lourdes habang nagbibilang ng kita namin sa loob ng 1 linggo pa lamang. Nakaipon na kami ng pambayad sa perang inutang ko, kaya naman naibalik ko yun kaagad. Nagpatuloy ang maayos na takbo ng sinimulan kong negosyo kahit pa aminadong nakakapagod. Lalo na't ako lang lahat ang gumagawa at tagatuwang lamang si Lourdes dahil hindi naman siya maaaring mapagod ng husto. May mga pagkakataon na minsan matumal dahil sa pabago-bagong panahon. Kapag maulan ay hindi gaanong naglalalabas ang mga tao, kaya naman may mga sobrang pagkain na madalas ay siya na rin naming pinagsasaluhan. Madalas binibigyan ko ang mga kapitbahay at ang noon ay malapit na rin sa aming mag-asawa na si Katrina. Hindi siya bumibili ng ulam pero madalas siyang nagpapasabay ng karne, laman loob at minsan ay may dugo pa ng baboy kapag namimili ako sa bayan. Ani niya ay mahilig din daw kasi siyang magluto at maingat daw siya sa pagluluto ng pagkain dahil sensitibo ang kanyang tiyan. Ang dami pa nitong tirang ulam, pahatiran mo kaya sa mga bata si Katrina? Ani ko kay Lourdes na napaismid sa aking sinabi. Ikaw ha, nakakahalata na ako. Baka naman pinopormahan mo si Katrina. Umayos ka kahit ako'y buntis, talaga namang makikipagsabunutan ako. Nagmamaldita niyang saad. Sabay tiningnan ako ng masama. Mahal naman, hindi totoo yan at saka hindi ba malapit naman ang loob mo kay Katrina? Isa pa, ganyan naman talaga magkakapitbahay, nagbibigayan. Hoy, malay ko ba kung anong klaseng babae yan? Hindi naman natin siya lubos na kilala. Isa pa, baka mamaya aswang pala yan. Saad ni Lourdes. Aswang? Usisa ko naman. Oo, nang aaswang ng asawa ng may asawa. Isa pa, nitong mga nakaraan lang nagiging lapitin ka ng mga babae. Kung tingnan ka nila, akala mo kasama ka sa binibiling ulam? Hay nako, Gabo ha. Mahal naman, masyado ka namang selosa. Huwag ka mag-alala, ikaw lang ang mahal ko at ang mga anak natin. Paliwanag ko sa kanya na tinugunan niya naman ng matamis na ngiti. Sa kabila ng maayos na takbo ng negosyo ay ang paglaganap ng sunod-sunod na biktima ng aswang. Isang araw noon, malungkot na ibinalita ng isa sa aming mga kapitbahay ang nangamatay niyang alagang baboy at manok. Kinain daw ang mga lamang loob ng mga kawawang hayop ng hinihinalang aswang na gumagala sa pagsapit ng gabi. Palaisipan pa rin para sa aming lahat kung sino ang aswang na yon. Kaya naman lahat ay nag-iingat at hindi na rin basta lumalabas ng bahay kapag sumasapit na ang dilim. Dahil buntis ang aking asawang si Lourdes ay talaga namang nagdoble ingat kami. Lalong-lalo na at alam ko na pag-iinteresan siya ng aswang. Isang gabi noon, araw ng Biyernes at na taong kabilugan ng buwan, nagpasya ko noon na hindi kami magtitinda kinaumagahan dahil ilalaban sa sabong ang isa sa aking mga alagang manok. Matagal ko ring kinondisyon ang manok na yon, kaya naman maliban sa alam kong swerte ako dahil sa mutya na tangan ko ay natitiyak ko na panalo ang alaga kong yon. Kinaumagahan, nagising ako sa malakas na sigaw ni Lourdes mula sa likod ng aming bahay. Nakagawian niya na kasing magwalis doon sa tuwing umaga dahil naaasiwa siya sa amoy ng mga ipot. Kaya araw-araw niyang winawalisan yun, maging ang ilalim ng kulungan ng aking mga manok na yari sa kawayan. Napabalikwas ako sa kaba dahil nababatid ko ang takot sa kanyang boses nung mga sandaling yun. Gabo! Ang mga alaga natin! Sigaw ni Lourdes. Agad akong bumangon sa higaan at tumungo sa likuran ng aming bahay. Napamura ko nang makita ko si Lourdes na nanginginig sa takot, hawak ang manok na isasabong ko na wala ng buhay at wakwak ang tiyan. Hayop! Pati mga alaga ko hindi talaga pinalampas ng aswang na yan! Galit kong wika, sabay kinuha ang hawak ni Lourdes na manok.
Napahawak naman sa tiyan si Lourdes na animoy nanginginig sa nerbiyos. Kaya naman inilapag ko sa lupa ang manok at iginiya ko siya papasok sa kusina. Pinaupo ko si Lourdes tsaka binigyan ko ng tubig para kumalma. Bumalik ako sa likuran at tiningnan ang kalagayan ng iba pang manok. Nasa 6 na manok na panabong ang tinira ng aswang nung gabing yon. Napasigaw ako sa galit sabay na palingon sa sementadong lumang bakod na may bakas ng dugo. Nagkalat yon na animoy tumulo mula sa mataas na bahagi. Naisip ko na marahil matapos lantakan ang mga manok ay doon umakyat ang aswang bago tuluyang umalis at tangay pa niya ang isa sa aking mga alaga lalo na't kulang ang mga manok na naroon. Lilima lamang yon. Napailing-iling ako at biglang kinutuban dahil ang nasa kabila ng bakod na yon ay ang bahay na inuupahan ni Katrina. Imposible. Ani ko nang biglang sumagi sa isip ko na posibleng aswang si Katrina. Para masagot ang aking hinala ay agad kong pinuntahan ang bahay niya at nilibot ko yun. Saradong-sarado pa ang buong kabahayan kaya malaya kong napagmasdan ang paligid. Hanggang sa narating ko ang likod na bahagi, may nakita kong isang hukay hindi kalayuan mula sa aking kinatatayuan. Humakbang na ako para lapitan at usisain ang laman ng mga yon, lalo na't may naaamoy ako na tila nabubulok na karni ng hayop. Isang magandang boses ang aking narinigan, sabay na palingon ako kay Katrina na nakangiti at wari ko'y bagong gising dahil suot pa niya ang manipis na pantulog na kulay puti. Halos lumuwa ang aking mga mata nang makita ko ang napakagandang hubog ng kanyang katawan. San ka pupunta? May kailangan ka ba? Hinahanap? Baka pwede kitang tulungan. Sabihin mo lang. Mahinahong wika niya, sabay ngumisi na tila ba ng aakit. Nawawala kasi yung isa kong manok. Naisip ko na baka lang sakaling nagawi dito. Mukhang wala naman dito, Gabo. Halika, tuloy ka muna. Ipagtitimpla kita ng kape. Masarap ako magtimpla ng kape. Gusto mo ba? Paanyaya niya na tila ba hindi ko magawang tanggihan. Ano kasi? Magpapalusot pa sana ako para makaalis na. Kaya lamang ay bigla niyang hinila ang kanan kong braso. Ang tigas naman ng braso mo, Gabo. Ang sipag mo kasi masyado. Napakaswerte naman ni Ate Lourdes sa'yo. Aniya, sabay tumawa at iginiya ko sa kanyang upuan. Nagtimpla siya ng kape at iniabot niya yon sa akin at nagpasalamat naman ako sa kanya. Binuksan niya ang isa sa mga bintana sa tapat ng kanyang hapagkainan, kaya naman mas lumiwanag at mas kitang-kita ko ang malaporselana niyang kutis. Bigla akong napalunok ng laway at tila ba pinagpapawisan. Mainit ba? Aniya sa akin habang nakangiti. Ha? Tugon ko naman. Mainit ba masyado yung kape? Mukha kasing pinagpapawisan ka eh. Dugtong pa niya, sabay na pabuntong hininga at lumapit sa akin at pinunasan din ang pawis sa aking noo. Hinawakan niya ang aking labi, sabay hinagkan ako. Nalabis ko namang ikinagulat. Napatayo ako, sabay itinulak siya ng bahagya. Bakit mo ginawa yon? Nagtataka kong tanong sa kanya. Gusto kita at alam kong gusto mo rin naman ako, hindi ba? Kaya wag ka na magkaila. Ano ka ba? May asawa ako kaya hindi totoo yung sinasabi mo. Tugon ko sa kanya. Wag mo naman akong tanggihan, Gabo. Pangako hindi ako manggugulo sa buhay niyo mag-asawa. Hindi niya malalaman kung sakaling pagbigyan mo ako sa gusto ko. Balikan mo ako mamayang gabi, ha? Gabo. Pagpupumilit ni Katrina, napailing-iling ako bilang pagkadismaya sa inasal at mga sinabi niya. Gayunpaman, nginitian niya lamang ako na tila nakasisiguro na hinding-hindi ko siya matitiis sa kanyang hiling. Pagbalik ko sa bahay ay tila ba wala ako sa aking sarili. Saan ka ba pumunta, mahal? Ang tagal mo naman. Mahinahong tanong ni Lourdes. Diyan lang sa labas, naglakad-lakad. Baka sakaling mahanap ko kung saan dinala ng aswang yung isa pang manok. Buisit,
Ano pang ipangsasabong ko nito? Naiinis kong tugon sa kanya, sabay na paupo at hinawakan ang kanyang kamay. Mahal, kailangan natin mag-ingat. Buti na lang manok lang ang pinuntirya. Hindi ko kakayanin kung ikaw at ang mga anak natin ang mapapahamak. Kailangan ng matugis kung sino man ang aswang na yon. Dugtong ko pa. Mahal, siguro mas makakabuti kung papuntahin mo si Mang Densyo para mabigyan niya ako ng pangontra. Isa pa, kailangan ko ring magpahilot ng tiyan para naman masigurong okay ang bunso natin. Ani ni Lourdes. Magkakape ka na ba? Tanong pa niya. Tapos na. Wala sa sarili kong tugon. Anong sabi mo, Gabo? Usisa niya na nakakunot ang noo dahil sa aking naging tugon. Ang ibig kong sabihin ay mamaya na lang, mahal, kapag tapos ko ng ilibing yung mga manok. Siya nga pala, hindi na lang ako magsasabong. Baka rin kasi abutin ako ng gabi kaya mas mabuti pang puntahan ko na lang si Mang Densyo maya-maya pagkatapos nating magtanghalian para makapagpahilot ka na. Siya, sige. Kinabahan ako sa sagot mo Akala ko may iba nang nagtitimpla ng kape sa'yo. Nawala ka lang saglit tapos biglang nagkape ka na. Hay nako, buhusan kaya kita nitong mainit na tubig, sinasabi ko sa'yo. Pabiro niyang sabi. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali ay nagpaalam na ako kay Lourdes para puntahan si Mang Densyo. Marahil aabutin rin ng mahigit 1 oras bago ako makarating sa kanyang bahay. Nasa bundok kasi yon at dahil medyo nagkakaedad na ay mabagal na ring maglakad kaya mas makabubuti na puntahan ko siya sa ganoong oras para hindi na kami abutin ng gabi sa daan. Mang Densyo, tao po! O ikaw pala, Gabo. Huwag mo sabihin na buntis na naman si Lourdes. Natatawa niyang sabi, sabay inimbitahan muna akong maupo. Ganun na nga ho. Gusto niya magpahilot, magpipitong buwan na rin ho kasi yung tiyan niya. Aba, hindi nga ako nagkamali. Siya nga pala, anong balita? Kumusta naman? Wala naman bang bagong balita tungkol sa aswang dito sa ating baryo? Yun nga ho ang isa ko pang sadya. Gusto ho sana namin magpaturo o baka ho may alam kayong pangontra sa aswang para sa asawa ko. Ganun ba? Wala namang problema, meron ako dyan. Pero sa panahon ngayon, masyado nang mapangahas ang mga aswang. Wala na silang takot. Maging sa araw ay kaya na nilang mamuhay na parang normal na tao. May tawag dyan ano nga ba yon? Aniya, ano po yun? Usisa ako kay Mang Densyo. Kantanod. O mas kilala natin sa tawag na aswang na lakad. Masyadong mapanlinlang ang mga aswang na katulad nila. Kakaiba rin ang pamamaraan nila sa pagkuha ng sanggol sa sinapupunan. Kaya na nilang pumatay ng bata sa pamamagitan lamang ng paglanghap ng halimuyak ng batang nasa sinapupunan pa lamang. Hindi sila titigil hanggang maubos ang lakas at buhay ng bata hanggang sa mamatay ito at malaglag sa sinapupunan ng kanyang ina. Seryosong tugon ni Mang Densyo habang inihahanda ang kanyang lumang bag at kasalukuyang isinisilid ang gamit na dadalhin papunta sa amin. Nakakatakot po pala. Paano kaya natin malalaman kung aswang ang isang nilalang na nagpapanggap na normal na tao? Kuryoso kong tanong kay Mang Densyo, sabay kinuha ko ang bag na bitbit niya habang isinasara ang pinto ng kanyang bahay. Nako, kailangan mo munang matutong makipagtitigan para malaman mo kung aswang ba o hindi ang kausap mo. Pabiro niyang tugon sa akin. Baliktad kasi ang imahe natin sa kanilang mata. Dugtong pa niya. Tumango na lamang ako bilang tugon sa kanya at nagpatuloy na kami sa paglalakad. 3:00 ng hapon na kami nakarating sa bahay. Agad naman niyang hinilot ang asawa kong si Lourdes. Maayos naman ang kalagayan ng bata. Kaya lamang ay nararamdaman ko na malapit lamang dito sa inyo ang banta sa buhay ng sanggol na nasa sinapupunan mo, Lourdes. Ani ni Mang Densyo. Ano hong ibig niyong sabihin? Nag-aalalang tanong ng aking asawa. Malapit lamang dito ang aswang. Nararamdaman ko ang kanyang presensya kaya mag-iingat ka. Kayong lahat. Paalala ng matanda. Ang totoo po niyan, kaninang umaga lamang ay 6 sa mga panabong kong manok ang tinira ng aswang. Nadidismay akong saad, sabay napakamot sa ulo. Napailing-iling na lamang si Mang Densyo, sabay iniabot kay Lourdes ang isang amulet. Isuot mo yan para may proteksyon ng batang nasa sinapupunan mo. Huwag ka masyadong maglalabas kahit araw sa simpleng tapik at hawak lang sa tiyan mo ng aswang.
posibleng malaglag ang bata. Seryosong tugon ni Mang Densyo habang inililigpit ang kanyang mga gamit. Mag-aalas 6 na rin nang makaalis sa amin ang matanda. Pinahiram ko pa siya ng flashlight para may gamitin siya kung sakaling abutan man ng dilim sa daan. Malugod kaming nagpasalamat lalo na nang hindi na niya tinanggap ang bayad sa paghilot. Likas na talaga sa matandang yon ang pagiging mabait at matulungin sa mga nangangailangan. Nang sumapit ang gabi, agad kong naalala ang sinabi ni Katrina. Sa kagustuhan kong malaman kung siya nga ang aswang na walang awang pumapatay ng mga hayop at nambibiktima ng mga buntis sa aming baryo, ay napagdesisyonan kong puntahan siya. Lingid yon sa kaalaman ng aking asawa. Siniguro kong sarado ang buong kabahayan bago ako umalis. Kinandado ko ang bahay at isinilid ko ang susi sa bulsa ng aking maong nasalawal. Alas 11 na ng gabi nung mga oras na yon. Agad akong kumatok sa kanyang pinto. Nang mapansin kong hindi nakalak ang pintuan ay tumuloy na ako sa loob. "Katrina? Katrina?" Tawag ko sa kanya, sabay bukas ng pinto ng kanyang kwarto, ngunit wala siya doon. Nagulat na lamang ako nang tumambad siya sa akin galing sa kusina na magulo ang buhok at animoy pawis na pawis. Sandali lang, Gabo." Naiilang niyang sabi sa akin, sabay pumasok sa kanyang kwarto at nag-ayos ng kanyang sarili. "Akala ko hindi ka na pupunta kaya naglakad-lakad na lang ako sa tabing dagat. Mahangin kaya nagulo tuloy ang buhok ko." Aniya, habang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Matapos niyang mag-ayos ng kanyang sarili ay lumabas na siya at agad akong niyakap ng mahigpit. Bahagya kong inilayo ang katawan niya sa akin, sabay hinawakan ko ang kanyang muka. Yumuko siya para iiwas ang tingin sa akin, ngunit pinilit kong iangat ang kanyang muka para magtama ang aming paningin. Doon ko nasaksihan ang imahe ko na nakabaliktad sa kanyang mga mata. Napangisi ako, kaya naman. "Bakit?" Nagtataka niyang tanong. "Wala naman, napakaganda mo kasi, lalong-lalo na yung mata mo." Pambobola ko sa kanya. Akma niya na sana akong hahagkan nang kinapako ang kalamansi sa aking bulsa. Gayon din ang dinikdik na bawang na nakasupot para yon ay umalingasaw. Napaatras siya na animoy nang hihina. "Masama yata ang pakiramdam mo. Ayos ka lang ba?" "Huwag kang lalapit sa akin. Umalis ka na." Galit na tugon niya habang nakatakip ng ilong at lumayo sa akin. "Umalis ka na! Bilis!" Sigaw ni Katrina. Natawa ko sa naging reaksyon niya at sa katotohanan na sa ganung paraan ko lamang pala malalaman ang totoong katauhan na nagtatago sa kanyang napakagandang imahe. Nababatid kong nagngingit-ngit siya sa galit dahil sa ginawa ko sa kanya, at kung natukoy man niya na sinadya ko ang mga nangyari ay natitiyak kong siya na rin mismo ang aalis sa bahay na yon para protektahan ang kanyang sikreto. Pagbalik ko sa bahay ay mahimbing nang natutulog ang aking asawa na may hawak pang rosaryo. Dahil sa sinabi ni Mang Densyo ay hindi niya maiwasang matakot, kaya naman idinaan niya na lang sa pagdarasal upang maibsan ang pangamba niya para sa kaligtasan ng batang nasa kanyang sinapupunan. Kinaumagahan ay maaga kong gumising para puntahan si Ferdy sa kabilang baryo para bumili ng pangontra na maaari kong gamitin sa pakikipaglaban sa aswang. Madalas kasi niyang binabanggit ang tungkol sa sagradong buntot ng pagi at kung paano ito gamitin. "Ayos pre, mukhang gigil na gigil ka sa aswang na yun ha?" Natatawa niyang saad habang iniaabot sa akin ang buntot pagi. "Gigil na gigil talaga. Biruin mo, tinira yung 6 kong panabong kahapon." Naiinis kong tugon sa kanya. "Nako, kaya pala absent ka kahapon sa sabungan eh. Sayang no, panalo ka na naman dapat dun eh." "Siguro nga panahon na para magbagong buhay na ako pre. Sa totoo lang, naging maayos ng pagsasama namin ngayon ni Lourdes. Maayos naman yung pagtitinda namin ng pagkain sa tapat ng bahay. Kaya sapat na yun para talikuran ko ng bisyo ko." Seryoso kong saad kay Ferdy. "Ayos ah, wala namang problema pre. Isa pa,
Mas maiging ginagamit ang mutya sa kabutihan para hindi mawala ang bisa niyan. Ituloy mo yung pagnanegosyo, siguradong payayamanin ka ng mutyang yan. Wika pa niya. Sa ngayon gusto ko lang masigurong ligtas ang mag-ina ko at mapalayas ang aswang naming kapitbahay. Pre, hindi mo akalaing aswang dahil sobrang ganda niya. Grabe, muntik pa nga akong aswangin kay Lourdes eh. Nakangiti kong sambit, sabay na pailing-iling. Pambihira ka naman pre, mambababae ka na rin lang, aswang pa. Buti hindi ka kinatay at ginawang hapunan. Ani niya, sabay humalakhak. Hoy, wais to, hindi niya ako maiisahan. Tugon ko, sabay tawa. Nagpaalam din ako kaagad, lalo na't tulog pa si Lourdes nang umalis ako, kaya hindi ako nakapagpaalam sa kanya. 9:00 na ng umaga nang makarating ako sa bahay. Malayo pa ako ay napansin kong nakabukas ang pinto at may pamilyar na tsinelas sa pintuan. Binilisan ko ang paglalakad nang sumagi sa isip ko na kay Katrina ang tsinelas na yon. Mahal! Natataranta kong tawag, sabay na palingon sila sa akin ni Katrina na kasalukuyang nakahawak sa tiyan niya at hinihimas-himas yon. Agad kong tinapik ang kamay niya kaya napakunot noo si Lourdes na tila naiinis sa inasal ko. Pasensya ka na Katrina, ibinilin kasi sa akin ng albularyo na hindi maaaring hawakan ng kung sino man ang tiyan ng asawa ko. Wika ko sabay tumango at ngumisi lamang si Katrina at napabuntong hininga. Ikaw naman, natutuwa lang naman ako sa tiyan ni Ate Lourdes at saka nagkukwentuhan lang naman kami. Marami kasi akong gustong ikwento sa kanya at magkakape na rin sana. Namimiss ko na kasing uminom ng kape na may kasama at kausap. Ikaw ba? Mapang-asar niyang wika. Oo, tama ka. Masaya nga magkape habang nakikipagkwentuhan. Kinakabahan kong tugon dahil sa sinabi ni Katrina. Mahal, nasan yung kwintas mo? Tanong ko kay Lourdes nang mapansin kong hindi niya suot yon. Ay, oo nga pala. Naiwan ko sa CR. Pasuyo naman, mahal. Nakalimutan ko nga palang isuot matapos kong maligo kanina. Tugon niya sa akin. Nang marinig ni Katrina ang tungkol sa kwintas ay agad siyang nataranta. Ate Lourdes, may aasikasuhin nga pala ako. Babalik na lang ako para makapagkwentuhan pa tayo. Nagmamadali niyang saad na agad ko namang dinugtungan habang iniaabot ang amulet sa aking asawa. Uuwi ka na? Magtitimpla pa sana ako ng kape habang nagkukwentuhan tayo tungkol dito sa binili ko. Ayos to. Gustong-gusto ko na kasing patay ng aswang na tumira sa mga manok ko. Nagmamayabang kong sabi, sabay hinugot ang buntot ng pagi mula sa aking tagiliran. Isiniksik ko kasi yon na nakarolyo dahil medyo may kahabaan yon. Hindi magkumayaw papalabas si Katrina na tila ba naiihina dahil sa takot. Sige ho, sa susunod na lang ate. Kabado niyang saad habang isinusuot ang kanyang tsinelas. Okay ka lang ba mahal? Wala ka bang nararamdaman? Wala bang masakit sa'yo? Natataranta kong tanong na labis naman niyang ipinagtaka. Ano ba naman nangyayari sa'yo? Bakit ba ganyan ang reaksyon mo? Sabihin mo nga sa akin kung bakit. Naguguluhan ako sa'yo mahal eh. Tila naiinis ng saad ni Lourdes. Ang totoo niyan, kilala ko na kung sinong aswang mahal. Wika ko sa kanya. Ano? Paano? At sino? Tanong niya sa akin. Si Katrina ang aswang kaya tinapik ko siya kanina. Kaya nga nag-aalala ako sa'yo. Tugon ko sa kanya. Diyos ko, bakit ba naman kasi hindi mo agad sinabi? At teka, paano mo nalaman na siyang aswang? Huwag mo nga akong pinaglololoko at tinatakot. Hindi nakakatuwa yan, Gabo. Saad niya sabay hampas sa akin. Aray ko naman mahal, hindi ako nagbibiro. Totoong sinabi ko, kung paano ko man nalaman, hindi na importante yon. Basta mula ngayon, wag mo nang hahayaang malapitan ka niya. Kung kinakailangan na nakasara ang pinto kapag wala ako, gawin mo. Isa pa, wag mong tatanggalin ang amulet sa katawan mo. Proteksyon mo yan. Paalala ko sa kanya. Grabe naman sa dinami-dami ng lugar na maaari niyang tirhan dito pa talaga sa malapit sa atin. Paano yan? Anong gagawin natin? Ano naman ang laban natin sa aswang na yon? Nag-aalalang tanong ni Lourdes. Kaya nga tinakot ko na para umalis na siya dito sa baryo natin. Huwag ka mag-alala, handa rin akong labanan siya kaya bumili nga ako nitong buntot pagi. Subukan niya lang talaga na magbanta pa siyang muli. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin siya at ipagsabi sa lahat ng sikreto niya. Tugon ko sa aking asawa. Lalo akong hindi mapapalagay sa nalaman ko, mahal. Natatakot ako. Ani
ni Lourdes. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kong pamilya natin sa abot ng aking makakaya. Kaya wala kang dapat ikatakot. Seryoso kong wika, sabay niyakap ko siya ng mahigpit para kumalma. Pagsapit ng gabi, pinuntahan kong muli si Katrina para kausapin ng masinsinan. Dahil nakabukas ang pinto ay tumuloy ako sa kusina dahil nakasara ang kanyang kwarto. Napaatras ako nang makita ko ang ginagawa niya nung mga oras na yun. Animoy nakagapang at tila gutom na nilalantakan ang laman loob ng mga manok na nakahilera sa sahig. Sinasabi ko na nga ba, halimaw ka, Katrina! Anong ginagawa mo rito? Nanlilisik ang kanyang mga mata at nagpunas pa ng dugo sa kanyang bibig. Bakas sa kanyang muka at damit ang tilamsik ng dugo na maaaring nagmula sa mga manok na kanyang nilalantakan. Oo, kumakain ako ng hayop pero hindi ako kumakain at pumapatay ng tao. Aniya. Sa tingin mo gusto ko ito nangyayari sa akin? Hindi mo alam kung ilang beses kong tinalikuran at araw-araw akong pinapahirapan ng pagiging aswang ko. Hindi ko ginusto to. Ayaw kong maging katulad ng mga magulang ko kaya pinili kong lumayo sa kanila. Naiiyak niyang tugon. Hindi ako makapaniwala, Katrina. Kanina lamang ay alam ko na may pinaplano kang masama sa mag-ina ko. Itong tandaan mo, sa oras na may mangyaring masama sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na ipagkalat ang sikreto mo at sisiguruhin kong ako mismo ang tatapos sa buhay mo. Galit kong wika sa kanya. Sige, patayin mo ako. Patayin mo na ako kung sa tingin mo ay talagang masama ako. Patayin mo na ako para matapos ng paghihirap ko. Pagsusumamo niya, sabay lumuhod sa aking harapan. Hindi ako nagbibiro, Katrina. Bumalik ka na sa lugar kung saan ka nararapat. Nakikiusap ako. Wag na wag ka magkakamaling kantiin ang pamilya ko. Umalis ka na sa baryong ito. Huli kong saad bago ako tumalikod. Narinig ko ang malakas niyang sigaw na animoy galit na galit. Sinabayan pa yon ng pag-alulong ng mga aso dahilan para ako ay kilabutan. Hindi ko hawak ang takbo ng isip ni Katrina kaya wala akong ibang pwedeng gawin kundi ang maging alerto para matiyak ang kaligtasan ng aking pamilya. Saan ka nang galing, mahal? Mahinahong tanong ni Lourdes habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Narinig mo ba yung alulong ng mga aso? Nakakatakot. Dugtong pa niya sabay umupo at hinawakan ang kanyang balakang na wari ko'y masakit dahil sa ekspresyon ng kanyang muka. May masakit ba sa'yo, mahal? Nag-aalala kong tanong kay Lourdes. Umihi kasi ako kanina. May bahagyang patak ng dugo kaya natakot ako. Parang humilab din ang tiyan ko na hindi ko maipaliwanag pero okay na ako ngayon, mahal. Siguro dahil lang sa takot at pag-iisip ko sa aswang na yon. Tugon naman ng aking asawa, sabay isinandal ang ulo niya sa aking balikat at mahigpit na kumapit sa aking braso. Marahan ko namang hinagod ang kanyang likod para kumalma siya nung mga sandaling yun. Bago kami natulog ay sinilip ko muna ang mga anak namin sa kanilang silid at tiniyak na nakasara ng maayos ang kanilang bintana. Nagdagdag din ako ng asin at dinikdik na bawang sa bintana at bawat sulok ng bahay. Maya-maya pa, napansin namin na tila ba biglaan ang pagdami ng lamok at biglaan din ang pagbanas ng panahon. Pawis na pawis at hindi mapakali si Lourdes, kaya naman bumangon ako at kumuha ng pamalit niyang duster at pinunasan ko siya ng pawis gamit ang hinubad niyang damit. Kalaunan ay may narinig akong mga yapak sa bintana ng aming kwarto. Kasabay noon ay ang masangsang na amoy at animoy umaalingasaw na ipot ng manok. Lintik talagang aswang tong hindi marunong pakiusapan na. Nayayamot kong saad. Sabay bumangon at kinuha ko sa ilalim ng katring higaan namin ang buntot pagi. Mahal, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Lourdes. Dito ka lang sa loob, mahal. Huwag kang lalabas. Doon ka muna sa kwarto ng mga bata. Magbabantay lang ako sa labas. Tugon ko sa kanya, sabay lumabas na ako ng bahay at pumunta sa may gawing bintana ng kwarto namin ni Lourdes. Doon ay nadatnan ko ang isang malaking aso na kulay puti na tila ba ngumangalngal at nakaamba sa bintana na tila may kung anong inaamoy. Hindi man lamang napansin nito ang dahan-dahang paglapit ko.
Walang pakundangan ko yung hinagupit ng hawak kong buntot pagi. Sa bawat paghampas ay ang pag-angil nito na tila ba napapaso. Umiilag ito kaya naman nawalan ako ng balanse at nadapa sa lupa. Ginamit niya ang pagkakataong yun para ako ay sunggaban. Nakalmot ako sa aking leeg. Tumihaya ako at iwinasiwas ang buntot pagi dahilan para umatrasyon. Hindi para tumakbo kundi para maghanda kung paano ako sasakmalin. Ibinuka nito ang kanyang bibig at kapansin-pansin ang mahahaba nitong pangil. Gayon din ang nakapangingilabot na mapupula nitong mga mata na tila ba gustong-gusto kong paslangin nung mga oras na yon. Hindi ka talaga mapakiusapan, no? Humanda ka sa akin bukas. Ipapaalam ko sa mga tao dito na ikaw ang aswang na namemerwisyo sa baryong ito. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Hoy, magkakamatayan muna tayo bago mo masaktan ang pamilya ko. Sinungaling ka. Yan bang sinasabi mong hindi pumapatay ng tao? Pasensyahan tayo ngayon, tatapusin na kita. Galit kong saad sa kanya. Umangil pa ito ng malakas bago nagtangkang sumugod sa akin. Kaya lang bago niya pa magawa yun ay 3 sunod-sunod na hampas ng buntot pagi ang pinakawalan ko sa kanyang bandang likuran. Sabi kasi ni Mang Densyo, baliktad ang ulunan nila kapag nag-aanyong hayop. Dumukot din ako ng asin sa aking bulsa, sabay sinabuyan siya. Hindi magkumayaw sa pag-alulong ang mga aso at dahil tahimik ang gabi ay narinig ng mga kapitbahay namin ang pag-angil ng aswang, dahilan para mapilitan silang lumabas at nakiusyoso sa amin. Nang mapansin yon ng aswang, bagamat hinang-hinana at nagkukumahog itong tumakas, nagulat na lamang ako na mula sa pagiging maliksing aso ay naging itim na pusa yun at lumusot sa katamtamang butas sa bakod. Si Katrina! Puntahan yung bahay ni Katrina! Sigaw ko sa mga kapitbahay at nagsitakbuhan naman sila doon. Si Katrina ang aswang na namemerwisyo dito sa ating baryo! Pasukin natin ang bahay bago pa siya makatakas! Malakas kong wika na labis naman nilang ikinabigla. May kanya-kanyang hawak din silang armas. Yung iba may hawak na itak, may sibat at ang iba naman ay may hawak na bato. Hinalughog namin ang buong kabahayan ngunit wala na siya doon. Halos masuka ang mga naroon nang makita ang mga patay na manok sa kusina na wala ng buhay at warak ang mga tiyan. Sinubukan naming buksan ang isang malaking kaldero at tumambad sa akin ang nangangalahating dugo sa kalderong yon na may mga pumipitik-pitik ng uod at nakakasulasok ng amoy, dahilan para hindi ko mapigilang masuka. Tumakbo ako sa likod ng bahay para sumuka. Tsaka ko naalala ang hukay sa likod ng bahay na yon. Tinawag ko ang mga tao na noon ay nasa loob pa ng bahay ni Katrina para sumunod sa akin sa likuran ng kanyang bahay. Gamit ang flashlight na kanilang dala ay tumambad sa amin ang napakaraming patay na manok na naroon sa hukay. Napakaraming bangaw at uod ng mga yon. Halos lahat ay nasusuka na ng mga sandaling yon dahil sa pandidiri. Grabe! Siguro naman hindi na babalik ang salot na yon. Siguradong napuruhan ko rin siya. Tara na! Umuwi na tayo. Tabunan na lang natin yan bukas para hindi na mangamoy. Malakas kong saad sabay humakbang na paalis at sumunod na rin sila na noon ay napapamura pa rin sa kanilang natuklasan tungkol sa pagkatao ni Katrina. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang boses ng mga anak ko na wari ko'y nagsisiiyakan, kaya naman ako ay napatakbo at sumaklolo rin ang aming mga kapitbahay. Pagbukas ko ng kwarto ng mga bata ay nagulat ako nang makita ang dugo sa sahig at ang hinang-hinang si Lourdes na noon ay umiiyak. Gabo, ang anak natin. Dalhin mo ako sa ospital. Umiiyak na saad ni Lourdes. Agad namang kinuha ng isa sa mga kapitbahay namin ang kanyang tricycle. Habang inihahanda ko ang gamit na dadalhin namin sa ospital, inihabilin ko naman ang mga bata sa kapitbahay kaya isinama muna nila ang mga anak namin ni Lourdes sa kanilang bahay, lalo na at hindi ko naman sila maaaring basta na lang iwan sa ganoong oras at sitwasyon. Mabilis ang pinaarangkada ng aming kapitbahay ang kanyang tricycle papunta sa bayan. Inabot ng 2 oras ang biyahe
bago kami nakarating sa ospital. Buti na lamang agad namang naasikaso si Lourdes pagdating namin doon. Hindi ako mapakali habang tinitingnan pa ng mga doktor si Lourdes habang kausap ko naman ang kapitbahay namin na may-ari ng tricycle na pinalalakas ang loob ko nung mga oras na yon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko. Saad ko sa kanya. Maya-maya pa, lumabas na ang doktor, dala ang isang malungkot na balita. Hindi nakaligtas ang batang nasa sinapupunan ng aking asawa. Hindi dahil sa aswang, kundi dahil sa matinding stress at takot niya kaya humina raw ang kapit ng bata. Napaisip ako na maaaring may kinalaman pa rin ang aswang sa pagkalaglag ng aming anak. Nung mga oras na yon ay halos sumabog ang aking dibdib dahil sa lungkot at galit. Pakiramdam ko wala akong kwentang ama para hindi maprotektahan ang anak namin ni Lourdes. Mahal, kumusta? Anong sabi ng doktor? Nanghihina pang saad ni Lourdes nang magkaroon siya ng malay. Mahal, patawarin mo ko. Patawad. Umiiyak kong tugon sa kanya. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa baby natin? Nag-aalala niyang usisa na animoy naguguluhan dahil sa aking sinabi. Wala nang anak natin, mahal. Wala na siya. Hagulhul ko habang hawak at hinahagkan ang kanyang kamay. Hindi totoo yan. Buhay ang anak natin. Buhay siya. Ang baby ko. Pagpupumalahaw ng aking asawa. Hindi naging madali para sa aming mag-asawa ang pagkawala ng aming pang-apat na anak. Lalong-lalo na kay Lourdes na halos gabi-gabi na lamang sa pag-iyak magmula pa nang lumabas sa ospital. Mahal, alam kong mahirap tanggapin pero nakikiusap ako. Lakasan mo lang ang loob mo para sa iba pa nating mga anak. Isa pa nag-aalala ko sa iyo. Hindi makabubuti kung lagi kang umiiyak at wala ka ring ganang kumain. Hindi ko rin maasikaso na maayos ang mga bata dahil kailangan kong kumayod para sa pang-araw-araw nating gastos. Patawad, mahal. Pinipilit ko naman pero hindi madaling tanggapin. Ilang buwan na lang sana makakasama na natin siya. Bakit ganun? Kung kailan medyo maayos ng lahat tsaka naman siya nawala sa atin. Baka hindi talaga siya inilaan ng Diyos para sa atin, mahal ko. Tugon ko sa kanyang sinabi, sabay pinahid ang kanyang mga luha. Magtulungan tayo para malampasan natin ang pagsubok na ito. Ngayon pa ba tayo susuko? Dagdag ko pa, sabay yumakap siya sa akin ng mahigpit. Mula ng gabing yon ay unti-unting bumalik sa dating gawi si Lourdes. Bagamat hindi pag-aanong nanunumbalik ang kanyang lakas, ay sinisiguro niyang naaalagaan niya ang mga bata. Habang ako naman, sinisiguro ko rin na matutugunan ang pangangailangan ng aking pamilya. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtitinda ng mga ulam dahil sa pagpapatuloy ng swerte na dulot ng mutya ng kalamansi, lalo pang gumanda ang aming negosyo. At dahil nahirapan ako sa pagdami ng aming customer ay kumuha ko ng kamag-anak na makakatulong sa aking pagluluto. Nang lumakas ng muli ang katawan ni Lourdes ay tumutulong na rin siya sa pagtitinda. Sa loob ng maraming taon ay doon ko lamang nakita kung gaano kahalaga ang pagsumikapan ang isang bagay na hinahangad nating makamtan. Walang masamang kumapit sa paniniwala ng swerte na tangan ng mga mutya. Ngunit higit na mas mahalaga ay ang diskarte, tiyaga at pagsusumikap. Tinalikuran ko ng tuluyan ang aking mga bisyo nang makita ko ang magandang epekto ng aking pagbabago para sa aming pamilya. Naibibigay ko na ang higit pa sa pangangailangan ng aking mag-iina. Wala na kaming utang na kailangan pang bayaran at higit sa lahat ay hindi na kami nagbabangayan ng aking asawang si Lourdes. Sa paglipas ng mga araw ay tila ba pansamantalang binalot ng katahimikan ang aming baryo. Walang napapabalitang perwisyo dulot ng mga aswang, mapatao man o hayop. Kaya naman naging kampante na ang lahat maging sa gabi. Isang gabi noon, nagpasya kami maglakad-lakad ni Lourdes sa tabing dagat kagaya ng aming nakagawian nang kami ay bago pa lamang na nagsasama.
Napakalamig ng ihip ng hangin na dumadampi sa aming balat. Masaya naming pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan at ang bilog na buwan na nagbibigay liwanag noong gabing yon. Uupo na sana kami sa buhangin nang may narinig kaming umiiyak na sanggol mula sa hindi kalayuan at sa isang iglap ay tumigil yon. Napatakbo kami mula sa kinaroroonan ng iyak ng sanggol at dinala kami ng aming mga paa malapit sa isang lumang bangka. May isang malaking aso na lumundag mula roon ang tumakbo papalayo nang makita kaming papalapit. Agad naming inusisa kung anong naroon sa loob ng bangka. Ah, Diyos ko, may bata! Takot na sigaw ni Lourdes nang makita ang kaawa-awang sanggol ng kung kanino mang ina na walang kamalay-malay na nilantakan ng kanyang anak ang aswang. Huli na ang lahat dahil wala ng buhay ang sanggol na lalaki, warak na ang tiyan at nagkalat ang laman loob. Maya-maya pa may nagsidatingan ng mga tao at nakiusyoso na rin sa aming nakita. Hanggang sa dumating ang mag-asawa na natitiyak naming bagong salta sa baryo na yon. Dahil yun ang unang pagkakataon na nakita namin sila. Hindi magkumayaw sa pag-iyak ang babae habang yakap-yakap ang kanyang anak. Ani nila'y natutulog na sila at nagising na wala na sa duyan ang kanilang sanggol na akala nila ay mahimbing lang na natutulog. Parang dinudurog ang puso naming mag-asawa na makita sila na labis na nagdadalamhati sa nangyari. Naalala namin ang sakit kung paano mawalan ng anak. Gayunpaman, batid namin na mas doble ang sakit na nararamdaman na mag-asawa dahil sa karumal-dumal na sinapit ng kanilang anak, na naging biktima ng aswang na hindi pa rin pala natatapos sa pambibiktima at pamiminsala na tulad ng inaakala namin. Mula ng gabing yun ay naging mas alerto ang mga kababaryo namin, lalong-lalo na ang mga kalalakihan na magbantay, lalo na't posibleng hindi lamang iisa ang aswang na pumapas lang ng walang kamalay-malay na buhay. Dahil sa mga nangyari at karanasan naming mag-asawa, ay naging malaking leksyon yon hanggang sa kasalukuyan na maging maingat sa mga taong nakakasalamuha natin araw-araw. Tunay na para makapambiktima ang mga nilalang na katulad nila ay magagawa nilang maninlang at magpanggap na mabuting kapitbahay o maging kaibigan. Nakakatakot ang mga ganitong uri ng nilalang na sasamantalahin ang kahinaan ng mga taong katulad natin. Lalong-lalo na ang mga wala pang muwang sa mundo. Mahirap maging biktima ng mga nilalang na nagtatago sa isang maskara. Nilalang na nagkukubli sa magandang imahe para makapang-akit ng magiging biktima at maisagawa ang kanilang totoong pakay. Mapangahas sila at walang pag-aalinlangan na pumaslang para lamang mapunan ang kanilang pagkauhaw sa dugo at laman, na nagsisilbi nilang lakas, lalong-lalo na sa pagsapit ng kabilugan ng buwan.